Ayan, so tapos na tayo sa ating chapter 1, yung different types of stresses, and sa chapter 2 and chapter 3. So pinag-usapan natin din yung yung normal stress, yung actual stress, yes, normal and actual stress is isa, and yung shear stress and torsional stress sa mga material natin. And tapos na rin tayo sa ating chapter 4, na kung saan natutunan natin kung paano mag-drawing ng shear and moment diagram for beams. And nag-advance na rin ako ng konti, okay? Tinuro ko na rin kung paano tayo mag-drawing kahit papaano, okay? Kahit ano lang, kahit simpleng elastic curve para dun sa ating beam. And natutunan rin natin yung different types of bending, yung positive bending and negative bending. So yung concept natin ng positive bending and negative bending is ma-apply natin rito sa ating chapter 5 for the first topic, okay, in this chapter, okay? So yung ating chapter 5 is all about the stresses in beams. And yung first type of stress na pag-uusapan natin is yung bending stress. So ano nga ba ang bending stress? So sabi rito, bending stress or bending stresses are caused by bending moment in the beam. Okay? So ganun kahalaga. Okay? So kailangan malaman natin kung ano nga ba yung bending moment effect ng mga loads natin sa ating beam, na kung saan yung mga loads na yun is nakapag-cause ng bending stress sa ating beam. And yung bending stress is tinatawag rin as flexure stress. Ayan. Or flexural stress. Okay? So dito sa first topic natin, we have different assumptions. So first one is that the beam has an actual plane of symmetry. Yung ating plane of symmetry natin is nakalocate sa ating XY plane. Okay? So ito yung kino-consider natin. Ayan, sa X, okay, sa Y and X plane. Andyan yung ating plane of symmetry. Okay? So number 2 is, okay, loads are perpendicular. Okay? So dapat highlight natin to. Ayan. So loads are perpendicular to the axis of the beam. So yung axis natin sa beam is yung X axis, okay? Yan. Yan. Ito yung ating axis of the beam. Yan. So sabi rito, lahat daw ng mga applied loads natin na mapag-cause ng bending stress or bending moment sa ating beam is dapat perpendicular sa ating axis. Okay, ayan. Mga ganyan. Paano man yan? Point load or distributed load. So, dapat perpendicular sila sa ating X. Okay, so kung ito yung ating X-axis, ito yung ating load. Ayan. Which is, ayan, perpendicular sa ating X-axis. Okay? Number 3, the axis of the beam bends but does not stretch. So, yung axis of beam daw natin is pwedeng mag-bend. Ayan. Okay, pero hindi raw siya na i-stretch. Yun yung assumption natin. Okay, so yung sabihin ng di na i-stretch, hindi, kasi pag sinabi natin i-stretch, nag-elongate eh. Tama ba? So kahit kahit na nagbe-bend siya, i-assume natin na hindi siya nag-i-stretch. Okay, so does not stretch. Pero syempre, nagbe-bend. Okay? So, number 4, plane sections remain plane. Okay, so ito yung ating plane section. So, sa ating, Y and Z axis. Okay, so kahit na mag-bend tayo rito, yung ating section remain plane. Okay, so yun yung assumption natin. And lastly, number 5, changes in the cross sections of the beam are negligible. Ayan. So kahit yung ating kahit na mag-bend tayo rito, tapos magkaroon tayo ng konting changes in the cross section such as in B1 and B2 or in H or height. Okay, nina-neglect na natin yun. Okay, so negligible na lang yan. Yun yung assumption natin. Okay? Ayan. So, ngayon, yes, ito pa pala. Importante na makonsider itong mga to. Okay, so itong violet na to, na line. Okay, so importante yan. Yung violet na line na yan, yun yung tinatawag natin as neutral axis. Yan, so neutral axis. Alam ko, naturo ko na rin to or na-introduce ko na sa inyo to sa introduction ng ating chapter 4. Okay, so yung neutral axis is yung axis na kung saan meron tayong zero stress.
Okay, so kahit na-stretch yan, okay, or sorry, kahit nabebend yan, okay, yung ating ano dito, yung ating beam, yung neutral axis na yun is nakaka-receive lamang ng zero stress. So lahat ng mga malalapit, okay, lahat ng mga points na malapit sa ating neutral axis, ano siya, mahina lamang yung mga stresses doon, okay, or under stress lamang yun, okay? Ayan. So letter B, compatibility. So, kunwari, kukuha tayo ng infinitesimal element dito. Ayan. Sa y and x plane. Ayan. Kukunin natin yan. Infinitesimal element. Okay, so ang distance niya is dx. Ayan. Okay. Then, yung ano natin, yung, i-zoom natin para mas maganda. Ayan. Okay, then, gawa tayo ng line. Mas maganda siguro. Kasi, itong line na to, yan. Dito yung ating neutral axis. Then, gawa tayo ng line. Yan. Okay, para masukat natin. Yan. Sasabihin natin AB. Ayan. Then, yung niya, yung height niya from the neutral axis is y. Ayan. Yung height niya or distance nung ating line na to from neutral axis is distance y. Okay, so ito, before deformation to. Okay, bago siya mag-deform or bago siya mag-bend. So ngayon, kapag nag-bend yan, magiging ganito yan. Kasi syempre, paano ba ang bending? Sabi natin positive bending tayo, okay? Di ba pag nag-bend yan, di ba ganito? Tama ba yung ating beam? Then kumuha tayo ng infinitesimal element. Ayan. So kapag kumuha tayo ng infinitesimal element dito, di ba nag-bend din yan? Okay, kapag zoom natin yan. Kasi ito yung ating infinitesimal element. And magbe-bend din yan, okay? Ayan, so burahin na lang natin to. Then, ito yung ating i-deform. Okay, so, ang mangyayari dyan, yung ating infinitesimal element is magiging ganito. Yan. Okay? Then, ito yung ating neutral axis. So, mahalaga na malocate natin kung nasaan yung neutral axis natin. Ayan. Okay? Then, yung ating line AB. So, yung line AB natin, ito na. Then, meron pa rin tayong distance. Yung distance pa rin ng ating line AB is distance y from neutral axis. Okay? So, ngayon, sa neutral axis, ito talaga yung line na walang stress. Ibig sabihin, hindi talaga siya magbabago. Ibig sabihin, dito sa line na to, okay, dito mag-i-start papataas, ibig sabihin papalit na papalit Tama ba? Kasi 'di ba kung positive bending, ibig sabihin na-compress 'yan. Tama ba? Ibig sabihin sa neutral axis papataas, lahat ng diyan tawag ito, lahat ng length, okay, is lumiliit. Okay, kasi nako-compress And from neutral axis pababa, okay, sa bottom fiber niya, syempre tensile daw, hindi ba yun yung na-discuss ko sa inyo? So, ibig sabihin, from neutral axis, pababa, lahat ng line dito is nai-stretch. Okay? Or nag-elongate. So, ngayon, ibig sabihin, yung ating line AB is hindi na basta-basta line AB. So, pwede natin sabihin na na yan, A prime and B prime. Okay? So, mahalaga rito sa ating infinitesimal element na deform is yung tinatawag natin as radius of curvature. Okay? So, nasan yun? So, from neutral axis, papunta rito. Yan. Okay? Yan. So, sabihin natin, ito na lang is point O. Yan. So, sabihin natin point O yan. Okay? So, from point O hanggang sa neutral axis natin, yun yung tinatawag natin as radius of curvature. So, that is rho. Okay?
Yan na. And syempre, kung infinitesimal element to, and ito ay dx, okay, yan, dx siya. So, sabihin, itong angle natin, yan, is naka d theta. Okay? Ayan na. So, ngayon, alam natin na nagkaroon siya ng ano, di ba? Ng strain. Okay? Along x-axis. Kasi do sa ating ano, sa line AB, hindi na siya parehas ng ano, ng length. Okay? So, nagkaroon tayo ng ano, deformation. So, ibig sabihin, meron tayong strain dito. Okay? Ayan. So, syempre, di ba, ang ating strain is equals to deformation over original length. And yung ating deformation dito is what? Is line AB minus line A prime B prime. Okay? Syempre, original lang natin is line AB. Okay? So, paano natin makakuha yan? Yan. So, makukuha natin yung ating line A prime and B prime. Kung familiar lang kayo, okay? That is the line of an arc. Okay? So, ang line of arc natin, yung S is equals to R theta. Hindi ba? Or yung, minsan tinatawag ko ito as S rho. Okay? So, S is the, the line. Okay, ito. Or the arc. And yung R is the radius. Okay? And yung theta is the angle. Okay? So, ngayon, yung ating S dito, ayan, yung S natin yan is yung magiging A prime, B prime. So, yung radius natin is hindi radius of curvature na rho. Kasi yung rho natin is nag-start sa neutral axis. So, syempre, ang kinukuha natin na line is yung A prime, B prime. So, ibig sabihin, ang kailangan natin makuha na radius of curvature is ito. Okay? And this is what? Equals to rho minus y. So, rho minus y prime. Okay? Yung ating radius is yung ating rho minus y. Yan. Rho minus y. And syempre, yung ating angle na theta is yung d theta. Yan. Okay? So, ngayon, yung ating strain is equals to change of length. Okay? So, sabihin natin, A prime, B prime, minus A, B, over A, B. Ayan. Okay? And, yung ating A prime, B prime, alam naman natin na equals sa rho minus y d theta. Okay? And yung ating AB pala, ayan. Yung ating AB naman is, syempre yung ating AB is equals sa di ba? Sa length na to. Tama ba? Sabihin natin, yes, yung nasa neutral axis. And yung length na to, yan, i-shade natin. Yung length na to, yan, is andito rin. Tama ba? Ayan. Okay? So, ibig sabihin, yung ating line AB is also this line. Okay? So, ngayon, yung ating line AB is equals sa r theta. And yung ating r is yung ating rho. And yung ating theta is d theta. Okay? So, yung ating AB is equals sa rho d theta. Ayan. So, rho d theta. So, ang mangyayari dito, distribute natin yung d theta dito. So, that is positive, then this is negative. So, magka-cancel out yun. Ang matitira sa ating strain is negative y d theta over rho d theta, which is also equals to negative y over rho. Okay, so ito yung ating strain. So, simplify na lang natin. Yan. So, yung ating strain is negative y over rho. Okay? So, ibig sabihin ng negative sign is nag-compress. Ayan. Nag-compress yung ating length kaya negative siya. Okay? So, kapag positive, okay, ibig sabihin nun, nag-elongate siya, humahaba. Okay, di ba napag-aralan na rin naman natin yung sa katulad sa thermal stress, okay? Kapag negative, nagko-compress siya, okay?
or sa sa axial deformation kapag negative nagko-compress. Okay? So importante talaga, no? So importante talaga yung yung mga natututunan natin sa strain sa chapter 2, yung deformation, yung thermal deformation. Okay, at least nagigets niyo na ako dito sa ating discussion na to. Okay? So next naman is do sa ating equilibrium. Yan. So ito yung ating section for equilibrium. Yung ating drawing. So dito sa equilibrium, kailangan natin malaman yung bending or yung moment. Okay? So dito kukuha rin tayo ng this is y and z plane. So kukuha tayo dito ng infinitesimal element din. Ito. Yan. Na kung saan ito ay area. Okay? So this is dA or infinitesimal element in terms of area. Okay? So na kung saan meron tayong force, tama ba? Yan, yung force natin is dP. Okay? So, ibig sabihin, yung stress natin dito is equivalent to, i-shade lang natin to para kahit pa paano ma-note natin. Yan. So, yung stress natin dito is equivalent to, ayan, ang stress natin dyan is equivalent to dP over dA. Di ba ganoon naman ang stress? Force over area. So, yung ating infinitesimal element is merong distance, yan, sa ating z, na kung saan yung z na to is andun yung ating neutral axis. Ayan. Yan. So, distance niya is y, and ito naman, ang distance niya from this axis, sa y-axis, ang distance nito is sabihin natin z. Yan. Okay? So, ngayon, malalaman natin dito na yung ating force dP, kasi kung napapansin nyo, sa y-axis natin, ayan, siya, may axis of symmetry. Tama ba? Ibig sabihin, kung symmetry yan, okay, yun yung sinasabi natin na plane of symmetry, ibig sabihin, yung ating force din dito sa side na to is equals din sa dP. Okay? So ngayon, kahit magkaroon tayo ng bending moment na dP multiplied by z, okay, di ba ang moment natin is force multiplied by distance. So papaikutin natin siya sa y-axis. Ayan. So paikutin natin siya sa y-axis. Ayan. So titawag ito as what? As moment about y-axis. Okay? So, kung saan yung ating dP multiplied by z dito is i-resist din sa kabila. Tama ba? Ibig sabihin, zero moment effect tayo about y-axis. Okay? Yan. Pero dito, kapag nag-moment tayo about z-axis, so, mz, hindi na siya. Okay? Kasi tawag ito, hindi naman kasi tayo, wala tayong plane of symmetry about z axis. Okay? So, ngayon, yung moment natin dito, yan, yung ating bending moment, M, is equals to dP multiplied by y. Ayan. Okay? And alam naman natin, ang ating dP is equals to stress multiplied by dA. Okay? So, moment is equals to dP, which is equals to stress multiplied by dA multiplied by y. And, meron tayong relationship sa ating stress and strain. Tama ba? Na kung saan, yung ating stress is equals to modulus of elasticity multiplied by strain. So, therefore, ang ating stress, yung ating, yung ating stress niyan is equals to E multiplied by strain na equals sa negative Y over rho. Okay? So, pwede natin substitute yung ating stress dito sa moment. So, yung ating moment niyan is magiging na siyang E multiplied by negative Y over rho
multiplied by y multiplied by dA. Ayan. So, magiging square na siya. Ayan. So, yung ating moment is equals to, ihiwalay na lang natin to. Ayan. So, E over rho multiplied by negative y squared dA. So, ayan na siya. Okay? So, ito, yung ating E and rho, ano yan parang constant value. Okay? So, pwede nating ilagay dito yung ating integral sign. Okay? And since nakaan tayo infinitesimal element in terms of A, so pwede sabihin na A na yan, area A. Para total area A na yung makukuha natin. Okay? Or parang pagkasama-samahin natin lahat ng infinitesimal element and that is equivalent to area A. Okay. So, ano napapansin niyo dito sa sa y squared and dA? Siyempre, yung ating dA is di ba? Area. Tama ba? And yung ating y squared, naging area rin yan. Okay? Or naka-raise sa 2. Ibig sabihin na makukuha natin dyan is, sabihin naka-millimeter tayo. Ibig sabihin makukuha natin is what? Millimeter to the fourth. Okay? And kahit hindi tayo mag-base sa unit, alam natin na yung y squared dA natin is what? Yung ating moment of inertia. Kung natutunan niyo yun sa statics of rigid bodies. And I remember diniscuss ko rin yung concept nun under sa statics of rigid bodies, yung ating y squared dA. Okay? And that is the moment of inertia. Okay? So ibig sabihin, pwede nating masabi na yung ating moment is equals to E multiplied by I, which is moment of inertia, over rho. Okay? So, ito na yung ating moment. Or pwede natin siyang i-simplify na